Isa na namang anak ni Kuya Kim Atienza ang nag-trending kamakailan dahil sa Guess the Bill Challenge issue. Ating lubos na kilalanin si Eman Atienza. The Philippine Showbiz List presents Sino si Eman Atienza, ang anak ni Kuya Kim na sangkot sa Guess the Bill Challenge issue? A glimpse of Eman's life and true self behind the name. Si Emmanuel Eman Atienza ay anak ni Kim Atienza. Ngunit sa kanyang murang edad na 18 years old, nagsisimula na siyang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Si Eman ay anak ni Kim at Felicia Hung, isang Taiwanese, at siya ang bunso sa tatlong magkakapatid. Ang kanyang mga kapatid ay sina Jose III at Eliana. Kamakailan lamang, napansin si Eman kasama si Kuya Kim bilang kanyang partner sa 2024 GMA Gala Night. Bukod dito, naging kilala na rin siya sa social media kung saan ipinapakita niya kanyang interes sa iba't ibang larangan. Tulad ng sining, kultura, fashion, pagpapatawa, entertainment, mental health awareness at body positivity. Sa kasalukuyan, si Eman ay nasa isang gap year sa pagitan ng high school at kolehiyo. Sa panayam niya sa YouTube channel ni Kila Kush, ibinahagi niya na nakapagtapos na siya ng high school, ngunit piniling magpahinga muna bago pumasok sa kolehiyo. Ayon sa kanya, naging malaking hamon ng high school dahil sinubok raw ang kanyang isipan. Kaya naman napagpasyahan niyang mag-gap year upang hanapin ang kanyang tunay na pagkatao at malaman kung ano talaga ang gusto niyang gawin sa buhay, sa halip na subukang mag-fit sa mundo ng high school. Naging abala naman si Eman sa mga volunteer work at nagtatrabaho na rin siya sa GMA Network. Bukod dito, patuloy din siyang nag-eeksperimento sa sining at fashion kung saan ipinapakita niya ang kanyang mga obra sa social media. Ang kanyang online presence ay puno ng kanyang likhang sining, mga pananaw sa buhay, at mga kwentong nagpapakita ng kanyang pagnanais na magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa kanyang audience. Bagamat ang kanyang ama na si Kuya Kim ay fluent sa Tagalog, aminado si Emma na hindi niya ito gaanong gamay. Ang kanyang ina na si Felicia ay hindi rin bihasa sa Tagalog, kaya't ang kanilang tahanan ay mas sanay sa Ingles. Si Eman ay lumaki sa isang international school, partikular na sa International School Manila, kung saan karamihan ng mga estudyante ay mga dayuhan at kahit ang mga Pilipino doon ay mas komportableng mag-Ingles. Si Eman ay self-aware at madalas biruin ang kanyang sarili bilang isang Nepo baby. Ngunit sa kabila ng pribilehiyong ito, ipinakita niya ang kanyang pagsusumikap na matuto at magpursigi sa sariling kakayahan. Hindi niya ikinakaila ang mga oportunidad na kanyang natatanggap dahil sa kanyang pamilya, ngunit nagsusumikap siyang ipakita na kaya niyang tumayo sa sarili niyang paa. Bagamat walang konkretong plano pa si Eman para sa kolehiyo, nagpapakita siya ng interest na mag-major sa psychology. Balak din niyang magtayo ng isang counseling services center sa Pilipinas upang makatulong sa mga nangangailangan, partikular na sa larangan ng mental health. Sa kanyang mga post sa social media, malimit niyang binibigyan ng pansin ang mga usapin tungkol sa self-love, body positivity at pagyakap sa sarili, mga bagay na gusto niyang maiparating sa kanyang mga taga-subaybay. Sa kabila ng kanyang kabataan, nagpapakita si Emma ng kakaibang fashion sense na may halong traditional at modernong pananaw. Nakikita sa kanyang mga post ang pagmamahal niya sa sining at ang kanyang pagka-creative sa pagpili ng kasuotan. Para kay Emma, ang fashion ay hindi lamang simpleng pananamit kundi isang paraan ng pagpapahayag ng sarili. Ipinapakita nito ang kanyang identity at ang kanyang pagiging bukas sa iba't ibang kultura at influensya. Bukod sa fashion, patuloy na hinahasa ni Eman ang kanyang kakayahan sa sining. Sa kanyang mga artworks na ibinabahagi online, makikita ang malalim na pagninilay at personal na karanasan na bumubuo sa kanyang pagkatao. Eman's Mental Health Awareness Drive. Sa pagbabalik tanaw ni Eman sa kanyang kabataan, may taglay itong kagalakan at pasasalamat para sa kanyang mga magulang na sina Felicia at Kim. Sa murang edad pa lamang, inilapit na siya ng kanyang mga magulang sa iba't ibang uri ng sining tulad ng ballet dancing, pagkanta at gymnastics. Ito ang naging pundasyon ng kanyang personalidad, isang eccentric at quirky na kaibigan na madaling makisama kahit kanino, ayon sa kanyang paglalarawan. Nagpapasalamat si Eman sa mga pagkakataong ibinigay ng kanyang mga magulang na siya nag-ambag sa kanyang paglago at pagbuo ng kanyang pagkatao. Sa kabila nito, habang tumatagal at nagiging mas malawak ang kanyang pananaw sa mundo, natutunan niyang tingnan ng iba't ibang aspeto ng buhay mula sa ibang anggulo. Ang patuloy na exposure ni Eman sa mga walang preno at minsan ay hindi kaaya-ayang nilalaman ng social media ay nagbunga ng negatibong epekto sa kanyang masayang personalidad at sa kanyang dating maayos na gawi sa pag-aaral.
Ang kanyang healthy na connection sa mga kaibigan ay unti-unting humina at ang kanyang dating masiglang pagkatao ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga damdamin ay unti-unting naging mabigat at natuklasan niyang nahihirapan siyang kontrolin ang mga ito. Isa pang malalim na pagbabagong naramdaman ni Eman ay ang kanyang mas mataas na antas ng kamalayan sa sarili na nagbunsod sa kanya upang harapin ang mga nakaraan niyang trauma. Habang pinagdinilayan ng kanyang kabataan, napagtanto niya na may mga bagay na maaaring hindi niya nabigyang pansin noon, kabilang ang pang-aabuso mula sa isa sa mga tagapag-alaga niya. Ang mga alaala ng kabataan niyang ito ay bumalik at kasama nito ang mga emosyong kanyang inilihim sa mahabang panahon. Noong 2022, nakahanap ng lakas ng loob si Eman upang sumailalim sa isang psychological evaluation. Ibinunyag ng resulta na siya ay may Complex Post-Traumatic Stress Disorder o CPTSD, Bipolar Disorder at Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD na may mga katangiang borderline at paranoid. Ang mga diagnosis na ito ay nagbigay linaw sa kanyang mga pinagdadaanan at nagtulak sa kanya upang mas pagtuunan ng pansin ang kanyang mental health. Kasama ng kanyang mga kaibigan, itinatag ni Emma ng isang maliit na non-profit organization na tinawag nilang Mentality Manila. Nagsimula lamang sa mga simpleng posts online at isang purely virtual platform, ang youth collective na ito ay patuloy na umuunlad at kumikilos upang makamit ang kanilang layunin na makatulong sa destigmatization ng mental health sa Pilipinas. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi nakakalimutan ni Eman ang suporta ng kanyang mga magulang. Ang pasensya ni Felicia at Kim ay naging malaking bagay para kay Eman, lalo na tuwing ang kanyang mental health ay nasa hindi magandang kalagayan. Sa mga madilim niyang sandali, palagi silang nariyan bilang mga sandalan at sa mga mas magaan na pagkakataon, nariyan din sila upang magbahagi ng mga ngiti at tawanan. Para kay Eman, ang kanilang presensya ay isa sa mga bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas upang ipagpatuloy ang kanyang laban. Sa kanyang pahayag, nag-iwan si Eman ng mensahe para sa kanyang mga magulang ng pagmamahal at lubos na pasasalamat. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok at hamon na kanyang naranasan, nananatiling matatag si Eman. Eman responded to backlash over viral video that led to a debate on privilege and extravagance. Kamakailan lamang naging sentro ng kontrobersya si Eman matapos siyang lumahok sa viral Guess the Bill Challenge kung saan ang kanilang dinner bill ay umabot sa isang nakakagulat na 130,000 pesos. Kumalat ang video ng kanilang kainan sa Yamazato, isang kilalang restaurant na nagsisilbi ng Japanese haute cuisine at agad itong nakatanggap ng malawakang kritisismo. Ang Guess the Bill Challenge ay isang viral na laro kung saan ang mga kalahok ay huhulaan ang kabuoang halaga ng kanilang kinain. Ang pinakamalapit sa tamang halaga ay inaasahang magbabayad ng buong bill. Ngunit sa kaso ni Eman at ng kanyang 5 kaibigan, ang kanilang bill ay umabot sa halagang 133,423.99 centavos. Agad na bumuhos ang mga negatibong reaksyon mula sa mga manonood na karamihan ay nagturing na ang ganitong uri ng content ay masyadong mapagpanggap at hindi naaayon sa kasalukuyang kalagayan ng maraming Pilipino. Agad namang binasag ni Eman ang kanyang pananahimik at idinaan sa TikTok ang kanyang pahayag kaugnay ng kontrobersya. Ayon kay Eman, ang video ay isang biro lamang at sa kanilang palagay ay halatang biro ito dahil sila nagtatawanan habang ipinapakita ang mataas na halaga ng bill. Ipinaliwanag niya na hindi na talaga binayaran ang nasabing bill at na ito'y dahil sa kaarawan ng isa nilang kaibigan at nilibre sila ng agency. Paliwanag ni Eman, kahit na may kakayahan silang magbayad ng ganun kalaking halaga, yun ay kanilang karapatan at desisyon sa perang kanilang pinagpaguran. Dagdag pa niya, hindi dapat kini-question kung paano ginagastos sa isang tao ang kanilang pera, lalo na kung ito'y bunga ng sariling sikap. Isa sa mga puntong tinalakay ni Eman ay ang pagkiling ng mga tao sa kanilang kritisismo sa kanya, habang tila hindi napupuna ang ibang mga kilalang tao o mayayamang individual na gumagawa rin ng katulad na bagay. Pinunan niya na ang iba, kabilang na mga sikat na personalidad, ay hindi nakakaranas ng parehong uri ng pagpuna. Anya, hindi patas na siya lamang ang pinupunteriya sa kabila ng pagiging kalat ng ganitong uri ng content sa social media. Pinunto rin ni Eman ang mas malalim na issue na kung paano dapat gamitin ang enerhiya sa mas makahulugang uri ng aktivismo. Sa halip na pagtuunan ng pansin ang mga individual na tulad niya na inaakusahan dahil sa kanilang kayamanan, iginiit niya na mas mainam na ituon ang atensyon sa mga tunay na suliranin ng lipunan na nangangailangan ng masusing pagkilos.